Si Binibining Isabela Lim ay naghihintay pa na makasal sa iyo. Gumising ka na. Hindi ba patay na ako? Sino ka? Nasaan ako? Ako ang hardinera ng Pamilya Reyes. Bea, lasing ka kagabi sa dambana ng mga ninuno ng Pamilya Reyes. Nakahiga ka roon buong magdamag. Sabi mo kanina. Ito ang dambana ng mga ninuno ng Pamilya Reyes. Ito ang lugar kung saan nakipaglaban si Lolo Paulo sa silangan at kanlurang pabrika. Idineklara itong bawal na lugar ng Pamilya Reyes Ginang Sofia ay hindi papayag na may pumasok. Sino siya? Siya si Lolo Paulo, ang ninuno ng Pamilya Reyes. At kamukha mo, Kuya Paulo, na magkapareho ang mga mukha ninyo, pati ang pangalan ay pareho rin. Paulo, saan ka nagpunta? Pinaghirapan naming naiuwi ka mula sa probinsya. Sa nagdaang isang buwan, puro ka inom at sugal. Hindi ka ba magbabago? Paulo, at ang iyong kasal kay Binibining Isabela Lim ng Samahan ng Berdeng Dragon. Kung mangahas kang lumiban, ipapako kita sa pader, hindi ka na maaalis. Nakapaglakbay ako sa panahon sa katawan ng isang kapangalan ko na walang pinag-aralan at isang batang miyembro ng Pamilya Reyes. Dumating na ang pangalawang pinuno. Kung malaman niya na pumasok ako sa dambana para alagaan ka, tiyak na puputulin niya ang mga litid ko sa paa. Bea, nandyan ka pala sa loob. Ano ang gagawin ko? Sumunod ka sa akin. Nailigtas ang litid ng paa. Ang taas ng pader. Dinala mo lang ako ng ganito. Nakatawid tayo. Kumpara sa pader ng lungsod ng emperador ito, madali lang. Wala yan sa lungsod ng emperador. Malaki na ang pinagbago ng lahat. Kung ang prinsesa at si Marco ay makikita rin ang lahat ng ito, mabuti sana. Anong taon na sa Dinastiyang Dakila? Dinastiyang Dakila. Ngayon ay taong 2025 AD mula sa Dinastiyang Dakila. 500 taon na. Kuya Paulo, o kaya kukuha ako ng isang mangkok ng pampawala ng kalasingan. 500 taon na sa nakaraang buhay dahil ako ay kabilang sa Jinyue, parang manipis na yelo ang buhay ko. Ang pinakamalaking hangad ko ay ang wakasan ang mga alitan at magsama-sama ang buong pamilya. Dahil binigyan ako ng langit ng isang pagkakataon upang magsimula muli. Dapat kong pahalagahan. Paulo, Elena. Kuya Paulo, ang sakit ko. Hindi na ba ako gagaling? Ikaw, sa ganitong kaaga, saan ka na naman nakainom? Naaalala mo pa ba na ipinangako mo kay Tita Elena na dumalo sa alyansa sa kasal? Siya at si Elena ay magkamukha. Baka si Marco para sa Pamilya Reyes ay may naiwang anak, kaya't sila ay tumatawag sa akin na Lolo Paolo. Natatawa ka pa. Pakahirap-hirap na ibalik ka mula sa probinsya. Wala ka namang natutunang kahit ano. Paano ka makakapag-asawa para ipagpatuloy ang lahi ng Pamilya Reyes? Tama ka. Ang bumalik sa tamang landas ang pinakamabuti, anak. Kung patuloy kang magpapabaya sa iyong sarili, ang Pamilya Reyes ay gustong tumulong sa iyo, ngunit hindi ka na maiahon. Elena, ang Binibining Isabela Lim ng Samahan ng Berdeng Dragon, ay naiinip na. Dalhin na si Paulo dito para sa kanyang pagsusulit sa alyansa ng kasal. Atake. Ano ito? Paano ito nakakapagsalita? Itong batang ito, may natutunan nga siyang kaunti. Magaling ka pala, ha?
Pero kinasusuklaman ko ang mga hindi tapat. Kakapagsabi lang sa'yo ni Tita Elena. Tapos, sa sariling produkto, ipinagmamalaki mo ang iyong kaunting kakayahan. Ang yabang mo naman, lasing ka yata. Ito pala ay sariling sagisag nating Elena, hindi na ako iinom ng alak. Ito si Tita Elena mo. Sumama ka sa akin ngayon sa arena ng pagsusulit. Kayo dalawa iayos ninyo ang drone. Hardinera, maghanda ka ng isang palumpon ng bulaklak. Ihatid mo kay Paulo. Kuya Paulo, binantayan ko ang pamilya Reyes sa loob ng 500 taon. Nakilala ko ang isang taong kapangalan mo. Siya. Kamukha ka niya. Binibining Isabela Lim umupa ng mga nangungunang mamamatay tao para subukin ang mga kandidato sa alyansa ng kasal sa lungsod ng Ilog sa mga batang may husay. Kahit hindi ko inaasahan na makapasa ka sa pagsusulit sa alyansa ng kasal, pero huwag kang masyadong kabahan sapagkat ikaw ang kumakatawan sa karangalan ng pamilya Reyes. Ang karwaheng ito ay kakaiba. Hindi ko lang alam ilang kilo ng dayami ang kinakain nito araw-araw. Paulo, Sinubok ng mga mamamatay tao. Hindi ko pa ito naranasan, pero may kaunting karanasan. paano magkakaroon ng karanasan kung hindi pa naranasan? Dahil noon, ako ang sumusubok sa mga mamamatay tao. Sa totoo lang, ang kumain at uminom ay mabuti ring maging isang pangkaraniwang tao kung hindi dahil sa pamilya Reyes na unti-unting humihina walang lalaking tagapagmana. Bakit kailangan pang sumali siya sa alyansa sa kasal? Hardinera, ikaw, ang aga mo nauna ka pa sa amin. Ako? Kararating ko lang din? Tara. Mukhang nagsimula na ang alyansa sa kasal. Huli na tayo. Ang mga ito ay ang mga pinakabatang magagaling sa ibang mga gang. Pangalawang pinuno. Umuwi na kayo. Bakit? Binibining Isabela Lim. Umupa sa 4 na hari ng mamamatay tao. Ang 4 na hari ng mamamatay tao upang maging tagasuri. Imposibleng makapasa sa kanyang pamantayan sa alyansa ng kasal. Kumpara sa pamantayan ng Ginue sa pagpili. Hindi ko alam kung paano. Bobo ka ba? Ang Ginue iyon ay isa sa 1,000,000 delikado. Nandito na tayo. Pumasok na tayo at subukan. Pasensya na sa paghihintay ninyo. Ang pamilya Reyes ninyo, ang yabang ninyo. Naghanap kayo ng napakalayong kamag-anak sa probinsya para makipagkasal sa akin. At huli pa kayo. Sa pagkakaalam ko, ang pagsubok sa kasal ay 10:00 ng umaga. May 15 minuto pa. Paano naging huli? 4 na hari ng mamamatay tao. Inupahan ko sila ng malaki. Mahalaga ang oras. Huwag ninyong isisi sa akin ang hindi paghihintay sa inyo. Tapos na ang kasal. Umuwi na kayo. Mahalaga ba ang kasal na ito? Napakalakas ng samahan ng Berdeng Dragon. Ang pagpapakasal sa kanilang binibining Isabela Lim ay makabubuti sa ating pamilya Reyes. At saka, hindi mo ba gusto si Isabela? Subukan kong ipaglaban ka pa. Gusto ko siya. Puro ka na lang inom. Hindi ba dahil kay Isabela na hindi mo kayang makuha? Huwag mong akalaing hindi ko alam. Siguradong may hindi pagkakaunawaan. Tigilan mo na ang pagmamatigas. Binibining Isabela, tapos na ang kasal. Dahil ba nakapili ka na ng taong gusto mo? Wala naman. Hindi mo naman nakalain na itong tao sa tabi mo ang ideal kong partner? Aba, ang ating Paulo ay gwapo at talentado. Wala akong nakikitang masama sa kanya bagay sa'yo, binibining Isabela. Sa tingin ko, sobra-sobra na. Kung ganoon, sa iyo, Elena, ibibigay ko ang pabor na ito. Bibigyan kita ng pagkakataon bilang exception. 4 na hari ng mamamatay tao. May kanya-kanya silang husay. Kung kaya mong harapin sila, makakatagal ka ng 3 segundo nang hindi matutumba. Pakakasalan kita. Bakit siya 3 segundo? Sa amin, 1 minuto. Oo nga, hindi ito patas.
Dahil sila ang susubok sa akin. Sa tingin ko, hindi pa sila kwalipikado. Maganda ang hugis ng tabak, pero hindi ko alam kung sapat ba ang talim. Si Maestro Blade ay ang pinakamagaling gumamit ng tabak sa bansa. Nagdududa ka sa kanya. Kulang pa. Hindi sapat ang pagpapanday. Ito ay isang nakatagong sandata. Oo. Ano na namang masasabi mo? Bakaw. Kung sapat ang iyong lakas, ang pagpitas ng dahon o bulaklak ay makakasugat din. Isang napakaliit na sinulid. Kung tumpak ang pamamaraan ay maaaring pumutol ng ulo, ngunit tandaan na kulayan ito ng itim. Kung hindi, madaling mapapansin. Anong ginagawa mo? Sino ba talaga ang pipiliin mo para subukan ka? Siguro. Pwede ko silang gabayan. Paulo, pinatawag ka para sa pagsubok. Bakit ka pa nagtuturo sa hari ng mga mamamatay tao? Binata, ang yabang mo ah. Bakit hindi? Subukan mo, ang baril ko. Baril. Isa rin itong uri ng armas. Pareho ang prinsipyo sa pana. Katamtaman ang lakas. Elena, ang pinili mo para sa akin? Ang lalaking ito? Kahit galing sa probinsya. Medyo mababa ang estado. Ngunit ako, medyo kontento na ako. Ang mga inapo ng pamilya Reyes kahit saan man lumaki, hindi naman sila mababa ang pinagmulan. Binibining Isabela, kung sa tingin mo ay kasiya-siya, baka pwede nang gawin ng alyansa sa kasal ngayon. Ang pamilya Reyes at ang samahan ng Berdeng Dragon ay magkakaroon ng estratehikong pakikipagtulungan. Ano sa tingin mo? Narinig ko na, ang inyong pamilya Reyes ay may inaalaga ang isang lolo Marco na nabuhay ng 500 taon at hindi pa namamatay. Na patuloy na nagpoprotekta sa inyong pamilya Reyes sa kanilang 100 taong pamana. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Gawa-gawa lang iyan. Binibining Isabela, saan mo narinig iyan? Bali-balita lang iyan. Iyan ay mga sabi-sabi lamang. Prinsesa. Sa ngayon, magulo ang buong bansa. Lahat ay nagnanais ng immortalidad. Ang galisiran ni Jay Mortalidad na ito ay malamang na hindi mapupunta sa kamay ng emperador. Prinsesa, itago mo muna ito. Ang nabuhay ng 500 taon at hindi namatay, baka ang munting prinsesa ay buhay pa. At patuloy na nagpoprotekta sa ating pamilya Reyes. Simula bukas, ikakasal ako sa pamilya Reyes. Manatili ka lang sa tabi ko, bilang bodyguard ko, at sekretarya. Ito ang kasunduan bago ang kasal. Kunin mo, basahin mo nang, paisa-isa. Susuriin ko makalipas ang 3 araw. Kung may isa kang hindi matandaan, kakansilahin ang kasal. Ibigay mo sa kanya ang bulaklak. Bakit kailangan kitang pakasalan? Paulo, ang kasal na ito ay pinaghirapan ng tita Elena mo ng husto para sa'yo. Hindi mo ba noon sinabi na gusto mo siya? Kailan ko iyon sinabi? 1 buwan na ang nakalipas. Pumayag kang bumalik sa pamilya Reyes. Ibig sabihin, pakasalan mo ang binibining Isabela Lim. At sumulat ka pa sa kanya ng mga liham ng pag-ibig sa loob ng 1 buwan. At saka dahil sa tulong ng tita Elena mo, kaya pumayag siyang makipagkita sa'yo. Mukhang ang dating katawan ay gustong-gusto ang dalagang ito. Maaaring ang aking nalaman noon ay hindi sapat na malinaw. Pasensya na sa isang batang tulad mo, hindi ako interesado. Hoy, ito para sa'yo.
Paalam. Ang binibining Isabella Lim, ayaw mo. Ano, gusto mo ba ang matatanda? Pinaghirapan niyang makapasa sa pagsusulit. Para lang tanggihan ako. Ang pag-ibig, hindi maaaring pilitin. Dahil sa tingin ni Paulo ay hindi bagay. Kung gayon, ang kasal na ito ay kalimutan na lang. Sabihin mo lang sa kanya na huwag magsisi. Binibining Isabella. Paalam. Buwisit. Ang mga susunod na liham ng pag-ibig, hindi ko babasahin kahit isang salita. Ito para sa'yo. Lumayo ka. Bad trip ako. Imposible ito. Ang mga armas natin ay naging mga bulaklak. Paano napunta dito ang tibak ko? Ang mga tao sa pamilya Reyes, kahit ang pag-aayos ng bulaklak ay napakasining. Talagang maraming nakatagong galing. Apat kayong walang kwenta. Sabihin mo na, yung galing mong ito, saan mo natutunan yan? Natuto ako mag-isa. Kung ayaw mo, Eddie, huwag. Siya ang namamahala ngayon sa pamilya Reyes. Medyo may tindig. Ate Sofia, nandito ka na. Umupo ka na. May nangyari sa likod bahay. Nagagalit si Lolo Marco. Ayaw kumain o uminom. Samahan mo akong tingnan. Siya, Lolo Marco sino? Yung mga hindi dapat itanong. Huwag mong itanong. Patayin. Lolo Marco. Sino kayo? Layas kayong lahat. Gusto nyo rin ba akong saktan? 'Di ba? Gusto nyong agawin ang kayamanan ko. Nangako ako kay Kuya Paulo. Maliban kay prinsesa, hindi ko ibibigay sa sinuman. ay naku. Nagdedeliryo na naman si Lolo Marco. Iniisip niyang may gustong manakit sa kanya. Lolo Marco, walang may balak saktan ka. Bumaba ka na at magpahinga. Layas! Layas kayong lahat! Layas, Ako si Sofia. bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lolo Marco, ang lagay na ito lalong lumalala. Ngayon si Lolo Marco ay may pag-iingat sa kahit kanino. Bitawan niyo ako. Sino ang nagpasok sa'yo? Umalis ka na. Bilisan mo. Dali, umalis ka na! Sino ka? Sino ka ba talaga? Gusto mo rin ba ang kayamanan sa kamay ko? 'Di ba? Umalis ka. Marco. Tingnan mong mabuti. Sino ako? Ikaw, binata. Mali ang hawak mo sa espada. Panoorin mo ng mabuti. Ituloy mo. Hindi ka nag-aaral ng maayos. Nagbubulakbol ka rito, di ba? Aray! Mag-aral ka na. Marco, isama mo ang prinsesa at tumakbo na kayo. Kuya Paolo! Takbo. Kuya Paulo? Ang matapang at responsableng si Marco. Paano ka naging ganito? Kuya Paulo? Noong wala ka sila, inaapi nila ako? Kuya Paulo? Kuya Paulo? Miss na miss kita, Kuya Paulo. Kuya Paulo. Ito. Ate, lumabas muna tayo. Huwag na nating istorbohin sila. Pero si Lolo Marco. Okay lang.
Elena. Iwan si Paolo. Kay Lolo Marco. Talaga bang kampante ka? Paolo at ang kuya ni Lolo Marco talagang magkamukha. Walang problema. Ang kuya ni Lolo Marco. Pero paano kung makilala siya ni Lolo Marco, matuklas ang hindi siya? Paano nating iisipin ang kahihinatnan? Sa tingin ko, hindi ituturing din niyang ganoon. Bakit? Iyon ay ang minamahal ni Lolo Marco Limang, daang taong walang kamatayan, ang tanging iniwan niyang pag-ibig. Itong si Paolo, ang talino talaga. Alam niya pala ang palayaw ni Lolo Marco. Ang galing talaga niyang umarte. Umalis ka na. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa akin. Marco, papaalisin mo ako? Kaya mong lokohin ang iba. Pero hindi mo ako maloloko. Ano? Dahil sa mukha mong yan, kung tatawagin mo akong Lolo Marco, baka panatilihin kita. Ngunit hindi ka lang kamukha ng kuya ko. Ginagaya mo pa siya sa pagtawag sa akin ng palayaw. Sino ang naglakas loob na mag-utos sa iyo na magpanggap na kuya ko? Para gawan ng patibong ang matandang ito? Kalimutan mo na. Hindi kita papatayin ngayon. Kung makita pa kita, ang mga nasa likod mo kasama mo silang mamamatay. Lumaki ka na, Marco. Maingat ka na mag-isip. Sinusunod mo ang utos ko. Iningatan mo ng husto ang sarili mo. Ano? Ang gintot pilak sa likod bahay ng dambana. Nahanap mo ba, Marco? Paano mo nalaman? May nakabaong gintot pilak sa likod bahay. Marco? Ano ang itsura ng asawa mo? Ang anak mong lalaki? Tulad pa ba noong bata ka na makulit? Noong umalis ako, ganyan lang kaliit ka pa. Walang nag-aasikaso sa'yo. Ngayon ay pinaunlad mo ang pamilya Reyes at nagpatuloy ang lahi sa 500 taon. Sa buong paglalakbay na ito, pinaghirapan mo. Kuya Paolo, panaginip lang ba ito? Sa tingin ko rin parang panaginip nga. Ngunit, ang makita kang lumaki, Marco, ang itsura mong malaki na. Kahit panaginip, wala na akong pagsisisihan. Kuya Paolo, sa loob ng 500 taon, palagi kitang pinapangarap. Ngunit sa pagkakataong ito ang pinakamalabo sa lahat. Pinakamalabo. Sa panaginip, kaunti lang ang sinasabi mo. Pero palagi mo akong sinisipa sa puwet. Halika, halika. Isang pa mo dito. Ayan. Kung pagod ka, magpahinga ka ng mabuti. Ang sipang ito sa susunod. Kuya Paolo, sa pagkakataong ito ituturing kong utang sa iyo. Sa susunod hindi ka dapat mag-back out. Marco, nabuhay ka ng 500 taon. Hindi ba't ang prinsesa ang nagbigay sa iyo ng eliksir ng immortalidad? Ninakaw mo ba? Hindi ko ito kinuha. Ang prinsesa. Ang prinsesa ay buhay pa. Buhay din pala ang prinsesa. Prinsesa, hinati niya ang elixir ng immortalidad sa 10 bahagi. Bawat makakuha ng isang bahagi ay magkakaroon ng 10 taong dagdag na buhay. Pero maraming tao ang nag-aagawan. Kuya Paolo, hindi ko na kaya. Marco. Marco, magpahinga ka muna. Sa pagkakataong ito, ako naman ipagtatanggol ang pamilya Reyes.
Kumusta ang doon? Amo, lahat ng mga bodyguard ng pamilya Reyes ay napatumba na. Mabuti, huwag mong alertuhan si Sofia Reyes at si Elena Reyes. Ang dalawang babaeng iyon ay napakahirap pakisamahan. Dumiretso tayo sa likod bahay ng dambana ng mga ninuno ng pamilya Reyes. Ilabas natin yung 500 taong gulang nilang matandang bagay. Sige. Anong pamilya Reyes? Siyam, may nakita ka bang tao na may dalang kutsilyo? Anong may dalang kutsilyo? Siyam, may kalaban sa pwesto ni Siyam. Ingat, bantayan ang paligid. May tao sa pamilya Reyes na umaatake ng palihim. Mag-ingat kayong lahat. Wala na rin sina 3 at 4. May malakas, huwag habulin. Maghiwa-hiwalay tayo. Pumunta sa likod bahay ng dambana. Yung 500 taong gulang na matandang bagay. Ilabas. Dali. Ah, sino ka? Ilang minuto lang at nalipol tayong lahat. May mga hindi kilalang mandirigma ang pamilya Reyes. Umatras. Bakit hindi ko alam na may katulad mong tao sa pamilya Reyes? Sa lalong madaling panahon, walang makakaalam sa iyo. Sa mundong ito, May hawak kang lumang shuchun daw at ganyan kakayabang? Akala mo talaga na isa kang Jinyue? Sa loob ng 5 metro, tingnan natin kung mas mabilis ang iyong tabak o ang aking baril. Kalagkarin ninyo siya. Lahat ng mamamatay tao ay nayari na namin ni Tita Elena. Ayos ka lang ba? dahil sa iyo ayos lang ako. Kagabi nang pumasok ang mga mamamatay tao, lahat ng mga CCTV ay pinutol. No. Ito ay isang planadong aksyon. Ang dambana ng pamilya Reyes ay naglalaman ng mga ninuno nito. Nagtatago ng pinakamataas na lihim ng pamilya Reyes. Sino ang nag-utos sa inyo na pumasok at magsiyasat? Well, espada ng alakdan. Hindi ko akalain, mula pa noong panahon ng Jinyue na ipasa na ito. Ang espada ng alakdan ni Ate Sofia? Kilala mo? Sayang, masyadong mabagal ang sipa, sana mas mabilis pa. Si Ate Sofia, ang pinakamaliksi sa ating pamilya Reyes. Akala mo mabagal siya. Sabihin mo sino ang nagpadala sa inyo. Si siya si Buwayakan. Maawa ka, itira mo ang buhay ko. Ha? Dalhin ninyo siya. Kagabi saan ka nagpunta? Nasa likod bahay ako, katabi ko si Marco buong gabi. Kagabi, maraming mamamatay tao ang dumating. Hindi ka pa rin naputol-putol. Ang tigas ng buhay mo. Itong si Marco, may swerte rin ang mga tanga. Kahit anong panahon. Ang pagpatay ay isang pangunahing krimen. Hindi matibay ang buhay nila, ako lang ang hindi masyadong malakas ang tira. Ikaw ang gumawa niyan. Titingnan ko, gising na ba si Marco? Hoy, huwag ka nang magpanggap, aalis ka na ba? Ikaw ba talaga ang gumawa? Kumusta na si Marco? Bigla siyang nakatulog, magdamag, na, kailangan bang tumawag ng doktor? Doktor? Wala ring silbi kahit ang magaling na doktor. Ang sakit ni Lolo Marco, isang uri lang ng gamot ang makakatulong. Anong gamot? Sumama ka sa akin, may itatanong ako sa iyo. Paolo, sino ang nagpahintulot sa iyo nang walang pahintulot ko? Pumasok sa likod bahay. Umupo ka. Ay, bakit ba ako nakikinig sa kanya? Si Marco ay tunay kong kapatid.
Pumunta ako doon para bisitahin siya. Natural lang iyon. Tama na nga, anong Marco? Akala mo ba ay maaari kang maging lolo namin? Lolo Paolo? Sa harap namin? Huwag ka nang magpanggap. Paolo, ang pagtulog ni Lolo Marco, tuwing 10 taon, ang kanyang buhay, kailangan mula sa isa sa kanyang matandang kaibigan. Bumili ng gamot upang ipagpatuloy, at mahal ang gamot na iyon. Tuwing 10 taon, kailangan gumastos ng 1 bilyong piso. Ang pamilya Reyes ay kulang pa ng 100 milyong piso. Ang matandang kaibigan. Kung wala ang gamot na iyon, ano ang mangyayari? Mamamatay ng natural. Ito ay mula sa rehiyon ng dagat ang buwayakan. Sa buong mundo nakagawa ng maraming pagpatay. Papasok na siya sa ating bansa. Kung siya ay aalisin natin, 100 milyong piso ang gantimpala. Maliligtas na si Lolo Marco. Ang ibig sabihin ng aalisin, kahit buhay o patay. Doble ang gantimpala sa buhay na paghuli. Naiintindihan ko. Pero, may dalawa akong hiling. Sabihin mo, Una, kapag nakuha ko ang gantimpala, ako mismo ang makikipagtransaksyon para makita ko ang matandang kaibigan. si, Pangalawa, may isa akong isasama. walang problema. Ang buong pamilya Reyes ay lubos na makikipagtulungan. Ako at si Elena ay may karanasan na sa pakikipaglaban. Kung kailangan, kaming dalawa ay makakatulong din sa iyo. Ate Ian, ang hari ng rehiyon ng dagat, si Buaya Khan. Mas malakas ang ate ko kaysa sa akin. Kung ang ate ko ang napili ninyo, kung gayon, hindi na ako ang mapipili. Siya ang isasama ko. Siya. Sino? Ang hardinera ng pamilya Reyes, bihira lang. Kailangan mong humanap ng hardinera na sasama sa iyo sa pagpatay ang hari ng rehiyon ng dagat. Tama. Bakit siya ang napili? Ano ang maitutulong niya sa pagpatay mo? Kaya niyang ibigay sa akin ang tulong sa pang-araw-araw. Napakaingat niya. Putik. Aling bulaklak ang kailangang haluan ng putik? Paolo, bago ka pa lang sa pamilya Reyes, may isang tao sa pang-araw-araw na maaaring mag-alaga rin sa iyo. Pero, kasapi rin siya ng pamilya Reyes. Hindi siya pwedeng sumama sa pagpatay. Pagpatay. Kaya ko ring tumulong. Ang tanga mo, ano ang maitutulong mo? Ako. Hindi ako tanga. Minsan. Matalino naman ako. Bago pumasok si Buwaya Khan, may 1 linggo pa. Sa loob ng 7 araw, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyong alam natin tungkol sa kanya. Kailangan mong maghanda ng mabuti. Kung may kailangan ka sabihin mo lang, Kailangan ko pa ng mga sandata. pwede bang baril? Baril? Ang tinatawag na baril. Sapat ang lakas, pero hindi ito ang pinakamahusay. Kailangan ko ng mga mas angkop na sandata. Sa pangalan ng Tita Elena mo may kumpanya ng armas. Dati sana kapag ikaw at ang samahan ng Berdeng Dragon ay magkaalyansa sa kasal para magkaroon ng pamilihan. Sayang, dahil sa hindi maayos na pamamahala, malapit nang magsara. Ngunit buti na lang may mga natitira pang armas, pwede kang pumili ng kahit ano. Alam ko kung saan. Pwede kitang dalhin doon. Kuya Paulo. Sige, salamat sa iyo. Salamat, sige. Ate, ang ganitong mapanganib na bagay talaga bang payag ka na papuntahin sila? Itong si Paolo kumpara noong una siyang dumating sa pamilya Reyes, ay iba na pakiramdam ko. Parang ibang tao na siya. Ganyan din ang pakiramdam ko. Itong binata. Ilang sikreto kaya ang itinatago niya? Kuya Paulo, pasensya na sa paghihintay. Transportasyon ito lang ang meron ako. Huwag mo akong pagtawanan. Napakagwapo ng kabayong ito. Sobrang gwapo. Maaaring maliit na dekoryenteng motorsiklo ito. Dekoryenteng motorsiklo. Oh, Ilang kilometrong layo ang kaya nitong takbuhin sa isang araw? mga 30 kilometrong layo. Napakaliit na dekoryenteng motorsiklo. Kaya nitong takbuhin ang 30 kilometrong layo sa isang araw. Galing kung mayroon ako nito noon, bakit pa ako mag-aalala na hindi makatakas? Ah. Kahanga-hanga, salamat. Teka, Kuya Paulo. Helmet. Hoy, Kuya Paulo. Nakabaligtad. Kuya Paulo. Nakabaligtad pa rin. Ganito dapat isuot. Sa tingin ko, pwede na, pinoprotektahan ang batok mula sa mga tama. Anong hinihintay? Oh, wala. Tara.
Bea? Ano? Sa ngayon, huwag muna sabihin na kilala mo ako. Ito ang lugar kung saan gumagawa ng mga sandata. Sa inaakala ko medyo iba. Ang kumpanya ng armas ni Ate Clara ang siyang nagbebenta, pero siya mismo marunong gumawa ng kaunti. Ang mga sandata ni Ginang Sofia at ng pangalawang pinuno ay gawa niya lahat. Si Tita Elena pala ay isa ring bihasang manggagawa. Maasahan. Ate Clara, pakiusap. Huwag mo akong gawing ganyan. May mamamatay diyan. Sabihin mong mahal mo ako. Kung hindi, babarilin muna kita. Tapos isa pang putok sa sarili ko. Mahal kita. Kung talagang mahal mo ako. Sige, mabuti mong maingat na halikan ang mga paa ko. Sino ang nakikinig sa labas? Naghahanap ka ng kamatayan? Ay, nandito na ang hardinera. Tara, Ate Clara, ito ang bulaklak para sa iyo. salamat. Binibigyan mo ako ng bulaklak? Gusto mo bang ipakilala sa iyo? Ilang nobyo? Sa susunod. Hindi. Si Kuya Paulo ay may misyon na patayin si Buwayakan. Kaya pumunta kami kay Ate Clara para pumili ng mga armas. Pakisuyo. Siya. Ang target ay ang hari ng rehiyon ng dagat, Buwayakhan. Oh. Mayroon akong magagandang alak dito. Kapag nahimasmasan ka, hindi mo na iisipin ang pumatay kay Buwayakhan. Hindi ako umiinom ng alak. Huwag kang magpanggap. Sa opisina, kasama si Tita Elena nag-sparring kami. Ang bango ng alak na ito, kumpara sa ininom ko noon ay malayong malayo. Mayroon pa bang alak na mas masarap kaysa rito? Ang kapatid kong babae ay nagtimpla ng alak na ipinagkaloob ng prinsesa, na mas masarap pa rito. Ang daldal niya, ano bang sinasabi niya? Napagod na ba siya sa buhay? At nawalan na ng interes? Kaya gusto niyang hanapin si Buwayakhan para mamatay na lang? Ate Clara, seryoso si Kuya Paulo. Ang pagpunta namin dito ay dahil sa kahilingan ni Ginang Sofia. Ang utos ni Ate Sofia. Oh. Sige, sumunod kayo sa akin. Lakad na. Tara na. Hindi ba't sinabi mong kukuha tayo ng mga sandata? Bakit puro inuman? Uminom. May nakatagong pinto pala. Pumili ka ng kahit ano. Nagmamadali akong makipag-date sa isang lalaki. Wow, ang daming baril. May sniper pa. Ang mga iba't ibang baril na ito. Ang prinsipyo ba ay halos pareho sa isang handgun? Oo, ngunit may mga tiyak na pagkakaiba pa rin. Wala sa mga iyan ang gagana. Wala sa mga ito ang gagana. Gusto mo ba ng bombang nuklear? O bomba ng hidroheno? O kaya ay gagawan kita ng isang bombang gawa kamay? Panapalaso sa manggasta ni Kala. Umili ng isa sa tatlo. Galing ka sa sinaunang panahon, di ba? O pelikula? Masyado kang nanood ng teleserye. Pelikula at serye sa TV. Ano yon? Parang gumagalaw na comics, Kuya Paulo. O kaya, Padadalhan na lang kita ng isa pa, kasuotang isda na lang. Mabuti iyan. Ang loob ng kasuotang isda, dapat sakto ang disenyo, para madaling itago ang sandata. Yang mabahong sandata mo. Maihahambing pa ba yan sa pistola? Mas madaling gamitin. Kainis, tara. Ang bagal, mga sandata ng pamilya Reyes, nasa bodega na lahat. Kunin mo na lang, isara mo ang pinto pagkatapos may date pa ako. May mamamatay tao? Ang layo. Huwag mong siyang hayaang makatakas. Pupunta ako sa trunk. Kukunin ko ang sniper rifle. Kuya Paulo, eto. Anong ginagawa mo? Manyak ka?
Pasensya na. Makipagtulungan ka nga. Bia, salamat sa ipit mo. Sabi ko nga, minsan matalino naman ako. Clara, sabi mo, isang ipit sa buhok lang ang ginamit. Tumama agad sa sniper. Oo nga. Hindi man lang ako nakabunot ng baril. Sabi mo, may ganyan kang kakayahan. Bakit kailangan mo pa ng armas? Mas panatag ako kapag may armas. Sa totoo lang ako'y madaling mawalan ng kapanatagan. Madali kang magparamdam ng kawalan ng kapanatagan. Clara, sabi mo, bakit ang seguridad ng sarili nating kumpanya ay may malaking butas kaya nakapasok ang sniper? Eto, Yung mga lalaking hindi mo kilala sa phone mo, burahin mo lahat. Huwag mong iuwi sila pag lasing ka. Kung hindi dahil kay Paulo, patay ka na sana. alam ko na. Mamaya dalhin mo siya sa pribado mong armory. Ha? Privado? Huwag kang madamot. Alang-alang kay Ate Sofia mamaya, dadalhin kita para mamangha ka tara na. Elena, ikaw, kunin mo ang sniper na nagtangkang patayin si Clara at imbestigahin. Titingnan ko kung sino ang may ganang lumaban sa pamilya Reyes. Ito ang aking pribadong armory. Ano, astig ba? Ano? Karamihan dito ay mga sinaunang armas na ginawa ko. Kung ano ang gusto mo, piliin mo lang. Hindi ko inakala na 500 taon na. May tao pa palang kayang gumawa ng ganitong bagay. Mula noong 500 taon na ang nakalipas, may tao sa bawat henerasyon na natutong gumawa ng sariling armas. Ang layunin ay protektahan Lolo Marco ang mga bagay na ipinamana ang interesado sa henerasyong ito. Ay ako lang. Salamat sa malasait. Pero hindi pa ito masyadong sopistikado. Kung ako ang gagamit nito, ang lakas nito ay hindi kasing lakas ng isang hairpin na itinapon lang. Sasabihin mo pang, hindi ito sopistikado? Gusto mo bang ilabas ko ang mga armas ni Lolo Marco para magamit mo? Pwede ba? Pinuri ka lang, nagmamalaki ka na. Si Lolo Marco ay isang napakadakilang tao. Siya ang simbolo ng pamilya Reyes. Kung kasing gwapo ka niya, saka ka lang pwedeng gumamit. Siguro. Siguro nga, may karapatan ako. Sa ganitong tingin, mukhang ikaw at si Lolo Marco ay may kaunting pagkakahawig. Sige na nga, hintayin mo. Ilalabas ko para makita mo. Ito ang maalamat na. Pana sa manggas. Nakatago sa manggas. May gatilyo sandatang pumapana. Kilala mo pala ito. Pero, ang modernong baril ay kayang ganap na palitan ito. Dahil ang baril ay hindi lang mas maliit, kundi mas malakas pa. At saka, mas madali rin magpalit ng bala. Ito na. Bakit? Kapag hawak ko ang kayang gawin ng baril kaya rin nito, ang hindi kayang gawin ng baril kaya rin nito. Ibig mong sabihin, gamit lang ang isang tagong palaso. Akala niya kayang harapin ang hari ng rehiyon ng dagat? Oo nga. Ate Sofia, hindi mo man lang siya pinayuhan? Ipinilit niyang ako ang pumili ng sandata para sa kanya. Parang larong pambata lang ito. Sa mga makabagong sandata wala siyang alam. Basta nababagay sa kanya. Siya nga pala. Yung mamamaril, kumusta na? Sino ba talaga ang nagpadala sa kanya? Si Ate Elena, isang araw na nag-usisa, wala pa ring resulta. Isa siyang sanay na propsyonal na mamamatay tao. Pero 5 minuto lang ang nakalipas. Si Paulo ay nagboluntaryo pumasok para magtanong. Yung impormasyong hindi nalaman ni Ate Elena. Paano niya malalaman? Nalaman na ni Paulo ang sitwasyon. Nalaman niya. 5 minuto pa lang. Nalaman na niya. Ang pagsalakay kagabi sa pamilya Reyes at ang pag-atake sa pangatlong kapatid ay pareho lang na grupo ng mga tao inupahan ni Buwaya Khan. Si Buwaya Khan pala. Sabi niya, sino ang nagpadala sa iyo? Hahaha. Oo, si Buwaya Khan. Maawa ka sa akin. Bakit ba talaga ginagawa nila ito? Alam na ba nila nagagawan natin siya ng gulo? Matanda na siya. Interesado siya sa immortalidad ni Lolo Marco. Pati ang pagsalakay na ito ay para rin dito. Masama ang balak nila. Galing mo ah. Mukha kang napakabait pero sobrang lupit mo. Sabihin mo na anong pagpapahirap ang ginawa mo sa iba.
Ito lang ang ginamit. Anong ibig sabihin? Hindi ako sumisinga. Gumamit si Paulo ng ilang piraso ng tissue na ibinabad sa tubig, isa-isa inilapat sa mukha ng mamamatay tao. Sa loob ng 3 minuto, umamin na. Sa loob ng 2 minuto, naikwento na lahat. Araw-araw akong nagfa-face mask. Ganoon ba talaga? Basain mo ng konti. Subukan mo lang at malalaman mo kung ganoon ba kalakas. Ano ba? Napakapahirap naman ito. Paolo, mahirap ang misyon mo ngayon. Naiintindihan ko. Kapag si Buwayakan ay naalis ko na, makukuha ko na ang gantimpala para gumaling si Marco at tuluyan ng maalis ang lahat ng problema. Hindi ganoon kadali. Ang mga mamamatay tao na ipinadala ni Buwaya Khan ay mula sa 3 pangunahing gang ng lalawigan ng ilog. Ito ang nagpapatunay na nagkasundo na sila sa pagtutulungan. Gusto ni Buwayakan ang sikreto ng imortalidad ni Lolo Marco. Ang ibang 3 pangunahing gang ay gustong masira ang pamilya Reyes. Ngayon, para sa atin, ay napakasama. Nagpadala ng mensahe si Buwaya Khan na handang makipagkasundo sa atin. Magandang balita. Baka sila dito sa atin ay paulit-ulit na napapahamak kaya gusto na nilang sumuko. Pwede nating samantalahin ang pagkakataon para humingi ng malaki. Kung gusto nilang makipagkasundo, kailangan nating humingi ng mas malaki. Hindi tayo makikipagkasundo. Hindi nila makukuha ang gusto nila. Ang pakikipagkasundo ay pansamantalang paraan lang kapag nakabawi na sila. Tiyak na makakasama ito sa pamilya Reyes at kay Marco. Ngunit sa ngayon, ang sitwasyon ay hindi rin pabor sa atin. Habang may usapan, makakapaghanda rin tayo ng maaga. Ang 3 pangunahing gang at si Buwayakan ay nagkaisa na. Ang espasyo nila para makahinga ay mas malaki kaysa sa atin. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Paolo, kung gayon, ang ibig mong sabihin ay Pumayag tayong magkita at makipag-usap sa kanila. Habang nag-uusap tayo, tatapusin ko na si Buwayakan. Imposible iyan. Ito ay parang pinapalaki lang ang alitan. Wala nang kapayapaan ng pamilya Reyes. Ang kompromiso ay hindi magdadala ng kapayapaan. Ang kapayapaang nakamit sa kompromiso ay mawawala. Ang kapayapaang nakamit sa laban ay mananatili. Anong katarantaduhan iyan, Paolo? Sinasabi ko na sa iyo ngayon, kung magawa mo iyan, ang pangalan kong si Elena ay isusulat ko ng pabaliktad. Hindi na kailangang isulat ng pabaliktad ang pangalan. Pero kapag nangyari iyon, gagawin mo ang isang hihilingin ko lang. Kung kaya mong ayusin si Buwayakan at malutas ang lahat, gagawin ko ang 10 hiling mo. Ate Sofia, tingnan mo siya. sa tingin ko, may punto si Paolo. Paano mo balak ayusin si Buwaya Khan? Sa pamamagitan nito, Alam mo ba ang misyon noong araw na iyon kung gaano ito kadelikado? Sapat na ang isang ito. hindi sapat. Kailangan ko pa ng isang tao. Sino? B. Siya na naman. Kuya Paulo, pinalapit mo ako. Ano ang kailangan mo? Halika, umupo ka. Gaano ka nakatagal sa pamilya Reyes? Matagal na. Napakatagal na. Tungkol kay Ginang Sofia, gaano mo siya kakilala? Kuya Paulo, kahit na napakabait mo sa akin, ngunit hindi ko ipagkakanulo si Ginang Sofia. Kaya mo bang gayahin ang ekspresyon niya at ang tono ng boses? Susubukan ko. Sa tingin ko, si Paulo ay may punto. Paano mo balak lutasin si Buwayakan? Sobrang galing. Kuya Paulo, 2 araw na lang haharapin mo na si Buwayakan. Dito ka ba nagpipinta? Tingnan mo kamukha ba ang iginuhit ko? Ikaw, Ang iginuhit mo ay si Ginang Sofia. Akala ko pa naman ako ang iginuhit mo. Sa susunod, ikaw naman. Kung ikukumpara kay Ginang Sofia, mas mukha nga. Kulang pa ng konti.
Ano ang kulang? May nunal dito si Ginang Sofia. Paulo. Ito ang mga inimbestigahan ni Lolo Marco noong malinaw pa ang isip niya tungkol sa 3 pangunahing gang. Si Marco. Magpahinga ka ng mabuti. Ako na ang bahala. Bakit hindi pa dumarating si Sofia Reyes? Huli na iyan ang ugali ng pamilya Reyes. Kaming 3 pangunahing gang. Hindi kailanman tiningala ng pamilya Reyes. Ngayon, kasama na rin si Kuya Buwaya. Sinaliksik ko na ang pamilya Reyes, lahat ng mga aksidente ay dahil sa isang gumagamit ng espadang Xiu Chun. Na probinsyano. Pinalo rin tayo nito, hanggang sa tuliro na tayo. Masyadong mahina ang mga tao ninyo. Ngayon, inimbita ko mula sa Japan ang pinakamahusay na mamamatay tao si Binibining Sakura. At ang pinakamahusay na ninja sa Japan si Ginoong Hanzo. Kung sakaling pumunta siya, ay hindi na makakabalik. Mayroon tayong 4 na hari ng mamamatay tao. At sa Japan ay may 2 dalubhasang mandirigma na nakaantabay. Baka hindi nga sila mga has na pumunta. Kapag nangyari iyon, tayo'y kukuha ng kaniya-kaniyang kailangan. Kukunin ni Kuya Buwaya ang nuno ng pamilya Reyes. Hahati-hatiin natin ang pamilya Reyes, ang Jiaoshi Group ng pamilya Reyes. Matagal ko nang pinutol ang kanilang mga pamilihan. Naghihintay lang tayong bumili. Nang mura ang kanilang mga armas hemp. Kahit gaano pa kalakas ang mga armas, ay hindi makakapantay sa ang tukso ng immortalidad. Ang taong ito ay Jin Yue. Ano ba ang Jinyi Wei? Pwede mong isipin na 500 taon na ang nakalipas ang pinakamalakas na mandirigma ng dinastiyang Dakila. Ang ating mga ninuno ay minsang nakipaglaban sa kanila. anong nangyari? Ang resulta, nag-iwan ng bilin na huwag nang makipaglaban sa kanila. Talaga. Ginoong Hanzo, gusto ko ngang subukan. Pero, matagal na, iyon. Matagal nang wala ang Geneway. Dumating na si Ate Sofia. Ayon sa patakaran kailangang mag-search bago ang usapan. Pasensya na. Alam mong bitag ito pero pumunta ka pa rin? Mukhang kailangan kong mag-search ng mabuti. Kamakailan may sinulat ka bang sulat pag-ibig para sa akin? Walang problema, isang kutsilyo lang. Buwayakan. Ang mga kamakailang sumalakay sa pamilya Reyes na mga mamamatay tao, ikaw ba ang nagpadala? Ginang Sofia, wala akong magawa. Tingnan ninyo ako Matanda na at mahina, isang taong malapit ng mamatay. Paano ko kaya? Makikipag-away sa inyo? Wala rin akong magawa. Kaya ito ang dahilan ninyo para salakayin kami. Nabalitaan ko na, ang inyong pamilya Reyes ay may isang Lolo Marco na 500 taong gulang. Gusto kong pag-aralan kung paano siya nabuhay ng ganito katagal. At natatakot akong baka isipin ninyong may iba akong intensyon. Kaya napilitan akong gawin ito. Kung gayon, ilabas ninyo ang inyong kondisyon para sa usapan. Simple lang, gusto ko lang anyayahan ang inyong Lolo Marco na pumunta sa rehiyon ng dagat at maging panauhin ng ilang araw. Kami na ang bahala sa pagkain at inumin. Aalagaan namin siya. Pagkalipas ng ilang araw, ibabalik namin siya sa inyo. Ano sa palagay ninyo? Hindi maganda. Kung ganoon ang ibig sabihin ninyo, sigurado na kayo na tanggihan ako? Paano ko kayang tanggihan kayo? Masyado kayong mausisa sa lihim ng aming Lolo Marco.
Kung gayon, sumama kayo sa akin at bumalik tayo sa pamilya Reyes upang personal ninyong makipag-usap sa aming Lolo Marco. Paano kung gawin ninyo iyon? Sofia, anong ginagawa mo? Emerhensiya lang. Itong mamamatay tao sa sobrang presyon ay madaling mahimatay. Kaka-check ko lang. Wala siyang sugat. Talaga bang aksidente lang? Nahimatay siya. Ginang Sofia, nagbibiro kayo. Ang gantimpala ngayon ay napakataas. Gusto akong hulihin ng buong mundo sa inyong tahanan, baka magdala ng gulo. Kung ganon, ganito na lang. Ang mga pagkalugi ng pamilya Reyes nitong mga nakaraang araw ay bayaran. Kabuuang 100 milyon. Mula ngayon, tayo ay magkahiwalay na. Ano sa tingin mo? Kukuha ka ng 100 milyon sa akin. Sofia, ang lakas ng loob mong magpresyo ng ganyan kalaki. Ang pagbabayad para mawala ang gulo ay ang pinakamabuting paraan para patahimikin ito. Hindi ba? Pareho pa rin. Walang sugat. Nahimatay na lang. May problema talaga ang binatang iyon. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Sofia, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon, hindi lamang ang iyong matandang bagay ang ipagpalit sa iyong buhay at saka ang iyong Zausi grupo ay dapat mo ring isuko. Kung hindi, kayo walang sinuman ang makakaalis ng buhay dito. Ha? Ay, ngayon, lantad na ang totoong pakay. Sofia Reyes. Ang Lolo Marco niyo ay bumagsak. Tiyak na ang pagbagsak. Ang pamilya Reyes, sa'yo hindi uunlad. Kilalanin ang sitwasyon. Ibigay ang pamilya Reyes sa amin na. Ang paghingi ng limos ginagawa mong napakaganda. Mamalimos ka sa iba. Sa lalawigan ng ilog tayong lahat ay may kanya-kanyang paraan para mabuhay. Ikaw. Oy, Isabella, 3 taon na ang nakalipas. Ikaw at si Nena ay nagsama sa negosyong barko. Sa huli, ginamit niya ang tsunami bilang dahilan ang barkong nagkakahalaga ng 50 milyong piso ay inilipat sa ibang bansa. Ngayon, ang barkong iyon ay nahanap ko na. Kukunin mo pa ba? Uy, minsan, namamasyal ako. Nakunan ko ng litrato si Nena at ang asawa mo. Hindi nga siguro totoo. Ipadala ko muna sa'yo. Ano ang nangyari sa inyo? Sino ang tumawag? Sa tingin ko may alam na sila, kaya magkasundo na lang tayo. Ibaba muna ninyo ang mga baril. Wala akong natanggap na tawag. Huwag kayong magpaloko sa babaeng ito na si Sofia Reyes. Kapag bumagsak ang pamilya Reyes sa atin, anong mga alitan ang hindi malulutas? Si Lolo Marco ay nag-aagaw buhay na kulong si Ginang Sofia. Kapag nahuli natin siya, hindi na tayo mag-aalala. Babagsak ang pamilya Reyes. Malaki ang kikitain natin. May 100 milyong piso na pabuya si Buwayak Khan. Doble kung buhay siyang mahuli, sa halip na kalabanin ang pamilya Reyes. Mas mabuti pang itutok ang baril sa kanya, mas sigurado. Ang inyong pamilya Reyes, hindi man lang ang unique ang pinuno. Bakit ka nakikialam? Kung sino ang dapat kalabanin, hindi ko ba alam? Pasensya na. Binibining Nena. ako ang hardinera ng pamilya Reyes. Hindi ako ang pinuno. Wala siya rito. Marunong kang mag-anyo? Mula pa noong panahon ng Jinyue ng dinastiyang Dakila, ang pagbabalat kayo ay matagal nang hindi na nakikita.
Hindi rin namin nakita na ginamit nila iyon. Baka naman ang pamilya Reyes ay talagang tagapagmana ng Jinwei. Kaya, gusto pa ninyong itutok ang baril sa amin? Kayong tatlo, huwag kayong magtaksil sa akin. Piliin ang pabuya na 100 milyon o kalabanin ang pamilya Reyes. Pag-isipan ninyo ng mabuti. Anong gagawin ninyo? Ikaw pala, to araw-araw mong tinatarget ang pamilya Reyes. Ngayon, espesyal akong pumunta rito para tingnan. Ano ba talaga ang kaya mo? Kayong tatlong pamilya. Hindi nyo ba balak makipagtulungan sa akin? Gusto namin Ginoong Buwaya. Kahit paano, hindi namin itututok ang baril sa iyo. Ginoong Hanzo Binibining Sakura. Kapag naalis natin ang taong ito, magkakawatak-watak ang pamilya Reyes. Ang pera at ang lihim ng immortalidad nang walang bayad. Iaalay ko sa inyong dalawa nang walang atubili. Sa tingin mo yung dalawang nasa likod ni Buwaya ka na magaling at si Paulo? Sino ang mas malamang na manalo? Itong si Paulo mula nang ibinalik siya sa pamilya Reyes at nagsimulang sumali sa mga pagsubok ay nagbibigay ng impresyong mahirap unawain. Parang siya ay hindi bagay sa panahong ito. Si Hanzo ay ang pinakamagaling na ninja sa Hapon. Umatay ng patago ng maraming ministro ng Hapon. Sinasabing may walang palpak na record. Si Sakura ay isa rin sa mga pinakamahusay bodyguard ng maharlikang pamilya. Napakahusay niyang magprotekta kapag pinagsama ang dalawang ito. Ang isa ay ang pinakamalakas na sibat. Ang isa naman ay ang pinakamatibay na kalasag. Ang binatang ito, malamang na mapahamak siya. Ang pinakamahusay na ninja ng silangan, kumilos na. Talagang hindi siya katapat. Ang espesyalidad ng ninja ay ang pagsalakay at pagpatay ng pataksil. Sa harapang labanan, kulang ang kanyang abilidad. Ito pala ang tusong parte ng mga Hapones. Nagpapanggap lang si Hanzo na dehado. Hindi niya ginagamit ang buong lakas niya. Binibigyan niya ng pagkakataon si Sakura. Nagpapanggap lang pala siyang dehado. Sabi ko na nga ba, paanong naging ganyan kalakas si Paulo? Kuya Paulo, mag-ingat ka! Sa silangan. Wala pang nakakaligtas sa isang tibak na ito. Sakura, sabay tayo. Ramdam niya ang pressure. Ang bigat ng kaluban niya. Ninja ng Hapon. Hindi kailanman naging kagalang-galang. 500 taon ang lumipas. Bawat henerasyon, mas mahina. Mas mahina. Ginoong Hanzo. Huwag nating hayaang maliitin tayo ng mga taga-dakila.
Ano bang ginagawa ng babaeng Hapones na samurai? Hindi kaya sinasaktan ng sarili. Tingnan ng mabuti ang kanyang ipit sa buhok, may lihim na gamot pa roon. Itataya na ng Haponesang mandirigma ang kanyang buhay. Lahat tayo ay naghahanap buhay lang. Hindi naman siguro. Hindi pa ba sapat na tinalo ni Paulo ang iba? Kailangan pa niyang saktan ang mga Hapones. Ang sensitibo at marupok na pagmamalaki. Nagdulot siya ng malaking gulo sa sarili. Kapag walang kakayahan ang isang tao, ang magalit ay pagtatawanan ka lang. Kuya Paulo, mag-ingat ka. Nilagyan ko ng laso ng karayom. Kapag tumagos na sa katawan, mamamanhid muna ang katawan niya. Wala pang kalahating oras, mamamatay siya. Bigla. Napakasama talaga ng ugali ng Hapones na ito. Pero itong si Paulo, kahit papaano, namatay siya ng may karangalan. Ang layunin ng isang mamamatay tao ay talagang pumatay ng tao. Hindi mahalaga ang paraan. Itong si Paulo ay masyadong mapagmataas. Hindi siya karapat-dapat na mamamatay tao. Natural lang na matanggal siya. Imposible. May laman ang manggas niya. Iyan na nga. Ginamit niya lang ang nakatagong sandata para manakot. Nang walang ingay, napabagsak sina Maestro Blade at si Laudi. Hindi natin nakita ng malinaw kung ano talaga iyon. Sumusuko na ako. Pakiusap, maawa ka sa akin. Ano pang galaw? Ilabas mo na. Huwag mong isiping mukha akong tanga kaya madali akong apihin. Minsan matalino rin ako. Kapag nahuli nating buhay, hahatian kita sa reward. Hindi pwede. Lahat iyon ay dahil sa iyo, Kuya Paulo. Sapat na ang isang katlo. Sofia, bakit ka nandito? Kanina pa ako naghihintay sa labas. Bakit? Susubukan mo ba kung ako nga ba? Kung ako nga ang totoo, para hatiin ang grupo ni Bea. Kaming lahat ay nailigaw ng taong ito. Ate Sofia. Kami ay hindi mag-iisip na hatiin ang pamilya Reyes. Lintik na buwayakan. Pumasok sa ating bansa sana mamatay ng malupit. Dalhin ninyo silang lahat. Teka, Ginang Sofia, kami na ang bahala. Ano pang hinihintay ninyo? Ang kapayapaang mula sa kompromiso ay mawawala. Ang kapayapaang mula sa laban ay mananatili. Kuya Paulo. Yung dalawang kasama ko, ayos lang ba sila? Binaril ko lang sila ng aking pana sa kanilang pressure point, kaya nakatulog lang sila saglit. Pressure point? Kaya pala kayo pala ang tunay na hari ng mga mamamatay tao. Kaysa sa muling pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan. Ang mga titulo ay hindi mahalaga. Tara na. Ang batang ito ay magaling magpanggap. Maayos ba ang tulog mo kagabi? Salamat sa pagod mo para kay Buwayakan nakagawa ka ng malaking bagay. Hindi ko inaasahan ikaw. Binata, matalino ka pala. Alam mo munang paghiwalayin bago umatake.
Kung kayang ayusin sa usapan. Kung maaari, iwasan ang sapakan. Ang kapayapaan ang mahalaga, kumbinsihin sa katwiran. Kung hindi na mapakiusapan, marunong din akong lumaban. So, sa pamamagitan ng suntok, ha? Nahihiya ako. Ang pabuya kay buwayakan. Naging maayos ba ang pagpapalit? Isinuko ko na siya sa gobyerno. 200 milyong pabuya. Nasa card na ito lahat. Ang password ay ang kaarawan ni Lolo Marco. Ang dami ng pera. Nakatago lahat dito sa isang maliit na card. Hindi ka naman talaga galing sa sinaunang panahon, 'di ba? Ni hindi mo pa nakikita ang bank card. Parang may naaalala ako. May nakipagpustahan sa akin. Hindi naman kailangang baliktarin ang pangalan. Pero, kapag nangyari yon, may hihilingin akong pabor sa'yo. Iyon lang. Kung magagawa mong talunin si Buwayak Han at ayusin ang lahat, kahit 10 hiling pa, gagawin ko. Anong ibig mong sabihin, binata? Ako ba ang tinutukoy mo? Nakapunta ka sa arsenal ni Clara at ang pera ay mula kay Ate Sofia. Wala akong maibibigay. Kung sinabi mong sinaunang tao si Paolo, edi ikaw na lang ang sumayaw ng isang makalumang sayaw. Sa gayon, matatapos na ang isyong ito. Ano sa palagay mo? Pwede. Makalumang sayaw. Ito yung mga nasa maikling video ngayon, na sikat, madalas ka namang sumayaw, di ba? Iyata. Si Paolo ay nakababata sa atin. Ipapasayaw mo ako sa harap niya. Ang mga salita ng pamilya Reyes ay dapat panindigan. Siya. Kuya Paolo, ang sakit ko. Hindi na ba ako gagaling? Kuya Paolo, kapag gumaling na ako, gusto ko ring pumasok sa palasyo para matutong sumayaw. Isasayaw ko para sa iyo. Sige. Basta't gusto mo. Kukuha ako ng mga musikero sa palasyo para magturo sa iyo. Papuntahin ang mga musikero ng palasyo para turuan ako. Siguradong pag-aaralan kong mabuti. Siya. Sige, ganyan na lang. Ang pangit ko bang sumayaw? Bakit ka umiiyak? Wala, hindi ko napigilan. Naalala ko ang isang dating kaibigan. Ayan, pinapanood mo si Tita Elena na sumasayaw, may iba ka pang iniisip? Sa tingin ko, si Paolo ay may pinagdaanan din, Paolo. Ngayong may itim na card ka na kailangan mong makipag-ayos agad sa matandang kaibigan ni Lolo Marco para matapos ang transaksyon. Sa ganitong paraan, si Lolo Marco ay magigising agad. Paano ko siya makukontak? Itong matandang kaibigan ni Lolo Marco, medyo kakaiba siya. Hindi talaga siya gumagamit ng mga makabagong kagamitan sa komunikasyon. Gumagamit lang siya ng isang espesyal na paraan para siya makontak. Anong paraan? Anong sabi mo? Elena, andito si Kuya para bisitahin ka. Ginamit ng prinsesa ang elixir ng immortalidad. Inaabot ng 500 taon ang buhay ni Marco. Buhay pa rin ang prinsesa. Buti naman.
Pagkalipas ng 500 taon, pati si Marco ay tumanda na sa ganitong itsura. Hindi ko alam kung ang katawan ng prinsesa ngayon ay malusog. Ayon sa alamat, kung lulunukin ng buo ang elixir ng immortalidad maaari ring maging immortal, ngayong pinaghati-hatian nila ito. Marahil walang sinuman ang tunay na immortalidad. Prinsesa. Teka, prinsesa. Anong tawag mo sa akin? Prinsesa. Sa loob ng 500 taon, lihim mong pinoprotektahan ang pamilya Reyes. At gumamit ka ng tableta ng mahabang buhay para pahabain ang buhay ni Marco ng 500 taon. At itong kakaibang paraan ng pakikipag-usap. Para si Elena, sa harap ng dambana laging may alay. Nagpapasalamat ako sa iyo. Ginoong Paulo, hindi ako prinsesa. Tagalinis lang ako dito. Hindi ka prinsesa. Bakit ka tumatakbo? May utos si Ginang Sofia na hindi basta-basta makakapasok sa dambana ng mga ninuno. Negosyoso lang ako, sumilip lang ako dito. Hindi naman ako pumasok. Akala ko pagagalitan mo ako. Lola Leo. Matagal ka nang masipag sa pamilya Reyes. Alam kong dumadaan ka lang, napagbintangan kita. Mas maunawain nga si Binibining Bea. Kuya Paulo, nagkamali ka yata ng tao? Siguro. Yung matandang babae. Paano naging prinsesa iyon? Ang prinsesa hindi ba dapat bata at maganda? Katulad ni Marco. Immortal na rin siya sa loob ng 500 taon. Kahit bata at maganda pa. Tumatanda rin. Ang prinsesang ito ay napakahalaga sa'yo. Ang prinsesa ay naulila noong bata pa. Ako at si Elena ang laging nasa tabi niya nagbabantay sa kanya, nag-aalaga sa kanya. Ngayon, hindi ko siya nakikita na lumaki at naging dalaga. Isang ang malaking panghihinayang. Ikaw ang kuya ni Lolo Marco ng pamilya Reyes. Bakit mukhang bata ka pa? Hindi ko rin maipaliwanag. Siguro ang prinsesa sa paningin mo ay ibang tao na ngayon. Oo nga. 500 taon na. Kung siya'y naglibot sa mundo, malamang henyo na siya. Kung nagtago naman sa kabundukan, siguro isang matandang ermitanyo na siya. Sa antas ko ngayon, kahit na siya ngayon ay lumitaw, sa harap ko malamang hindi ko siya makikilala. Siguro, ang prinsesa ay palihim ka ring minamatyagan. Minamatyagan ako. Kahit ikaw mismo ay hindi maipaliwanag. Kung bakit ang Lolo Marco ng pamilya Reyes, ang kuya, mula 500 taon na, ang nakalipas ay muling nabuhay sa mundo. Paano ka paniniwalaan ng prinsesa? Hindi mahalaga kung maniwala siya o hindi. Ang hangad ko lang ay ang kanyang kabutihan. Basta siya ay may mahal sa puso. May inaalala sa tabi niya, iyon ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Tao nga naman, hindi dapat laging nag-aalala sa nakaraan at hinaharap. Masyadong iniisip ang iba at ang hinaharap. Kuya Paulo, dapat mo na ring isipin ang sarili mo. Ako. Nakarating ako sa panahong ito. Layo sa mga alitan sa palasyo. At kayang protektahan ang mga inapo ng pamilya Reyes. Ito ang ipinagkaloob sa akin ng langit na pinakamalaking biyaya. Palagi mong iniisip ang iba. Sa tingin ko, hindi maganda iyan. Kung may gusto ka, dapat mong pagsikapan na makuha, mabuhay sa kasalukuyan. Masyadong mahaba ang 500 taon. Kaya't sulitin ang bawat sandali. Masyadong mahaba ang 500 taon. Kaya't sulitin ang bawat sandali. Bia, nakayanan mong sabihin iyan. Hindi ka rin pala basta-basta. Paolo Reyes. Bakit parang hindi maganda ang kulay ng mukha mo? Dahil ba madalas kang pumunta sa dambana ng mga ninuno nitong mga nakaraang araw? Gusto ko pa ring makita ang matandang kaibigan na iyon. Hindi mo siya makikita. Kahit sa talaan ng pamilya Reyes na isinulat ni Lolo Marco ay naitala rin na sa buong kasaysayan, wala pang sinuman ang nakakita sa totoong mukha ng taong iyon. Ang dambana ng mga ninuno ay walang bakas ng paggalaw.
Ang ikinababahala ko ngayon kung hindi na siya muling lilitaw, ay maaaring maantala ang paggamot ni Marco. Huwag kang mag-alala diyan. Ang mga kasunduang naabot sa kanya sa kasaysayan ay hindi kailanman lumampas ng 1 linggo. Kaninang umaga, kami ni Clara ay pumunta sa dambana ng mga ninuno. Sumagot na ang matandang kaibigang iyon at ipinadala rin niya ang gamot. Tingnan ko, Si Paulo Reyes ang komandante ng Ginue. Sinasabi mong ikaw siya. Maliban kung kaya mong alisin ang pinakamahirap alisin na tao sa mundong ito, ang gawain na may pabuya ay inilabas ko na. Sasabihin sa iyo ni Sofia Reyes. ang pinakamahirap alisin na tao sa mundo. Sino ba? Kailangan na ni Lolo Marco ang gamot na ito ngayon. Pagkatapos niyang magising sa kanan natin pagpapasyahan. Buhay na ako. Lolo Marco, Buhay na ako. Lolo Marco, lahat ito ay dahil kay Paolo na nagligtas sa pamilya Reyes mula sa kapahamakan, at ang gamot ninyo ay siya mismo ang humingi. Siyempre. Ito ang Kuya Paulo ko. Kayong mga batang babae. Matuto kayo sa kanya. Marco, kung hindi dahil sa tulong ni na Sofia at Elena, hindi ito magiging posible. Kagigising mo lang, huwag kang masyadong excited. Ay, Kuya Paulo. Tingnan mo ako ngayon, ayos naman ako, di ba? Kita mo? Ito ang tinatawag na pagpapakumbaba. Ito ang tinatawag na punong komandante ng Ginue. Kung magdadaldal ka pa, sisipain kita. Kuya Paulo, ang pangakong iyon hindi ko pa nakakalimutan. Sige, sipain mo. Mas gumaan ang pakiramdam ko. 500 taon na. Matagal ko nang hindi nararanasan ang ganito. Ang saya, Kuya Paulo. Miss kita. Hindi ko inakala na ang seryosong si Lolo Marco ay may ganyang side. Tayong dalawa'y naging mga nakababata ni Paulo. Kuya Paulo, sabi mo noong mga panahong iyon sa mga taong iyon pagkatapos ninyong maglaban at nang magising ka ulit. Nasa dambana na tayo ng mga ninuno. Ganoon nga. Hindi ko akalaing na balang araw ay makikita ko pa ang Kuya Paulo at saka sa ganitong mahalagang sandali. Basta makatulong ako sa iyo. Nang makita kitang ganito, ako'y natutuwa, at mayroon din akong hindi maipaliwanag na pakiramdam. 500 taon ng pagbabago, nagbago ang lahat, Lolo, Marco. Nakita ninyo ang Kuya Paulo at natagpuan ninyo ang inyong sarili. Aba, nagkokomento ka na. Maghanap ka agad ng jowa para sa Kuya Paulo, di ba, Kuya Paulo? Kakadating ko lang sa panahong ito, hindi pa gaanong katagal, hindi pa ako masyadong sanay sa ngayon, hindi ko pa iniisip ang mga yon. Lolo Marco, ang paghahanap ng jowa para sa inyong kuya, ang pamantayan ay napakahirap. Dapat ay isang prinsesa na yata. Prinsesa? Marami akong paraan. Paulo Bar, KTV, dance hall, basta sumunod ka lang sa akin. Siguradong maraming prinsesa. Huwag mong hanapan ang kuya ko ng mga walang kwenta. Dapat. Pinakamataas na klaseng lugar at saka minimum na 10 agad. Nangarap. Kuya, parang dati nakikinig ng musika sa bahay aliwan ang saya. Kapag wala ako, palihim kang gumagawa ng kalokohan. Kuya, nagbibiro lang ako sa iyo, biro lang naman. Sofia, bumalik ka na. Magpakita ka ng talento para sa Kuya Paulo. Ako, Bakit hindi? hindi rin ako magaling sa talento. Sina Elena at Clara sila ang magaling diyan. Hindi naman. Kahit na sa pagtatanghal ay hindi ako magaling, pero mayroon akong balita tungkol kay Paulo. Sana suriin ninyo, Lolo Marco, kung posible. Ano bang ipapasya ko? Nandito naman ang Kuya Paulo. At saka, hindi mo dapat tawagin siyang Paulo.
Tawagin mo siyang Lolo Paulo. Hindi ako sanay. Bilisan mo. Lolo Paolo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan ko. Sa totoo lang, hindi naman ako mas matanda sa inyo. Hindi tayo gumagamit ng mga ganyang pagtawag. Kuya Paulo, ito. Hindi ko akalaing ang pag-aalaga ng Kuya Paulo ay napakasaya. Sofia, sabihin mo ng diretso. Kamakailan lang dahil kay Lolo Paolo na may kahanga-hangang pagbabalik. Kaya naman ang pamilya Reyes ay muling naging tanyag. May 1 bilyong piso na kontrata na ibinigay sa atin. 1 bilyon? Marco, noong unang panahon nagsilbi ako sa Genuine. Napilitan lang ako, may 500 taon kang nakaipon. Bakit mo pa hinahayaan ang pamilya at mga inapo na makisali sa ganitong mapanganib na trabaho? Kuya Paulo, sa totoo lang, ayoko rin. Kaya lang ayokong mawala ang husay mo. Anong husay yan? Ang trabahong ito ay dapat itigil ka agad. Hindi na pwedeng ituloy. Narinig nyo ba? Sinabi na ni Kuya Paulo, hindi na tayo pwedeng gumawa nito. Wala ka nang ipapakilala, bilisan mo at ipakita kay Kuya Paulo ang galing mo. Kaming dalawa ni Kuya Paulo ay magpapakasaya gabi-gabi hanggang sa pagtanda. At saka, Namumulaklak ang lantang kahoy. tama, anong lantang kahoy na namumulaklak? Ang tawag dito. Kabataang walang hanggan. Naiintindihan ko. Ang ibig sabihin ay ang pagbabago ng buhay. Pero ang taong nag-aalok ng 1 bilyong piso ay kailangan pa ring makita. Kahit natatanggihan natin, mas mabuting malaman kung sino. Kuya Paulo, mukhang malaki ang usaping ito. Ano sa tingin mo? Tingnan ko, Si Paulo Reyes ay komandante ng Genuine. Sinasabi mong ikaw iyon? Maliban kung kaya mong alisin sa mundong ito ang pinakamahirap na tao, ang misyong may pabuya na ipadala ko na sasabihin sa'yo ni Sofia. dapat pa lang itong banggitin. Tingnan ko lang. Matagal ko nang dapat banggitin ito. Tingnan mo nga. Oh. Ano ito? Kuya Paulo, hindi mo pa alam, di ba? Ito ang TV. Lahat ng bagay ay makikita rito. Kumpara noong panahon natin, mas maunlad na talaga. Alam ko marunong na akong gumamit ng cellphone. Ibang klase talaga ang Kuya Paulo ko. Nagpaplano pa nga ako na magpakitang gilas sana sa harap mo. Kung ganon, napadpad ako sa panahong ito, si Bea talaga ang nag-aalaga sa akin. Siya ang nag-aasikaso ng aking pang-araw-araw na pangangailangan. Pero nitong mga nakaraang araw hindi ko na siya nakikita. Ang taong binanggit ni Kuya Paulo ng may diin ay tiyak na hindi pangkaraniwang tao. Ipasok mo na siya para makita ko kung bagay ba siyang maging ate Bea ko. Tumahimik ka. Sa panahong ito, siya lang ang una kong naging kaibigan. Kuya Paulo, napansin ko na may gusto ka sa kanya. Oo nga pala, nasaan si Bea? Sofia, bakit mo inilagay ang larawan ni Bea dito? Maganda to ah. Kuya Paulo, may panlasa ka. Ang taong may pabuya na 1 bilyong piso ay si Bea. Paano naging si Bea iyon? Hindi ba si Bea ang nag-aalaga ng mga halaman at bulaklak sa bahay natin? Ilang taon na siyang nakatira sa bahay natin, pero 1 bilyong piso pala ang halaga niya. Noong una, nang makuha ko ang wanted poster na ito, gaya ng inyong naisip, nag-alinlangan din ako sa kanya. Pero, ang nag-utos ay nagbigay ng mas maraming impormasyon. Sabay nating tingnan. Naparito kami upang magbigay pugay kay Binibining Bea. Itong 3 tao sa TV taga-lalawigan ng ilog, sila ang mga pinuno ng 3 maharlikang pamilya, Wanglong, Wunan at Shanghai. Silang 3, lahat sila ay tinatawag siyang Binibining Bea. Kaya naman itong si Bea ay hindi pangkaraniwan ang kanyang pinagmulan. Ako mismo ang pumili kay Bea para maging bahagi ng pamilya Reyes. Sinuri rin ito ni Lolo Paolo. Sa aking karanasan, malamang na wala siyang espesyal na pinagmulan. Hindi ko rin kailanman nag-alinlangan sa hardinerang ito. Sa mga taon niya sa pamilya Reyes, hindi siya kailanman gumawa ng mga bagay na hindi nararapat. Pero,
ang mga katotohanan ito kapag nasa harapan na natin. Kailangan na nating magduda. Ngayon, tingnan natin ang mga CCTV footage ng pamilya Reyes. Itong florera ay mula pa sa panahon ni Yongzheng na may halagang 100 milyong piso pataas. Ngunit siya ay ginagamit niya ito sa pag-aayos ng bulaklak. At ang hairpin sa kanyang buhok. Itong hairpin ay mula sa panahon ni Qianlong na may halagang higit sa 10 milyong piso. Nakita ko na ito. Ibinigay niya ito kay Paolo noon. Nasugatan ang sniper. Kuya Paolo, eto. Tama. Ang napakamahal na hairpin na ito. Ngunit hindi siya nagsisisi kahit kaunti. Sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong masyadong mag-isip. May posibilidad bang na ang mayamang dalaga ay pumunta sa ating pamilya Reyes para maranasan ang pamumuhay lang? Lolo Marco, walang ganoong posibilidad. At saka, may isa pa akong dapat sabihin. Na siyang pinaka-ikinababahala ko. Ito. Ako. Tama. Ito ay noong araw ng pagsusulit. Pumunta si Bea para gisingin ka. Mahigpit kong ipinagbawal noon na walang sinumang papasok sa dambana ng mga ninuno ng pamilya Reyes. Pero ginawa niya ito ng napakadali. Parang bihasa na siya, parang umuuwi lang sa sariling bahay. Ito naman ang mga nalaman ko tungkol kay Bea. Para kay Lolo Marco. At kay Lolo Paulo bilang sanggunian. Pinaghihinalaan mo ba na si Bea ay makakasama kay Marco at sa pamilya Reyes? Kung isasama ang lahat ng kanyang sitwasyon at ang pabuya sa kanya mula sa labas na 1 bilyong piso, sa palagay ko, si Bea ay isang panganib. Ngunit sa huli kay Lolo Marco pa rin at kay Lolo Paolo ang magpasya. Ang tinutukoy ng prinsesa na pinakamahirap patayin sa mundo ay si Bea pala. Kailangan ko bang patayin siya para lang makita ko ang prinsesa? Kuya Paulo, Tungkol dito, ano ang balak mong gawin? nasaan si Bea ngayon? Nasa bahay pa siya ng pamilya Reyes. Hindi ko muna siya ginalaw. Hindi ko lang siya pinabayaang manatili sa tabi ninyo, iyon lang. Inilipat ko siya pabalik sa dating posisyon niya bilang hardinera. Ang bagay na ito, huwag ninyong pakialaman. Ako na ang bahala. Bea, Kuya Paolo, andito ka na. Matagal na tayong hindi nagkita. Para sa'yo ito. Kuya Paolo, anong nangyari sa'yo? ito yung hairpin na naiwan mo noong huling. Nakalimutan mong kuning dinalhan na kita. Salamat, Kuya Paolo. Ang bulaklak ko, hindi mo ba gusto? Hindi naman. Maganda naman. Kuya Paolo, may iba ka pa bang gagawin? Pumunta ka muna sa likod bahay, gupitan mo ang mga bulaklak. Babalikan kita mamaya. Si. Mukhang si Lolo Paolo ay hindi pa rin kayang saktan. Sa palagay ko si Bea ay walang masamang hangarin sa atin. Si Bea ay talagang normal ang kilos. Pero bakit niya itinatago ang kanyang pagkatao? Nagtatago sa pamilya Reyes. Wala ba siyang pakay? Kailangan bang may pakay? Sa pamilya natin na napakadelikado ang kapaligiran, maging hardinera at sasabihin walang pakay? Paolo, hindi mo naman siya nagustuhan, di ba? Aalamin ko ang totoo. Ang pag-aalinlangan ng mamamatay tao ay malaking pagkakamali. Kuya Paolo, anong kailangan mo sa akin? Noong nakaraan, para kay Sofia gumuhit ako ng larawan, hindi kita iginuhit. Pangako, iguguhit kita. Noon, gusto mong gamitin ang mukha ni Ginang Sofia para ma-disguise ako. Iyon ay para sa seryosong bagay. Ako naman okay lang.
Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Bea, sabi mo noong nakaraan, matagal ka na sa pamilya Reyes, di ba? Oh. Ang daming trabaho sa labas, bakit dito ka pa sa pamilya Reyes para maging hardinera? Ang pamilya Reyes ay mapanganib. Ayoko makihalubilo sa mga tao, ang manirahan, sa pamilya Reyes. Ang pinakamalaking kahilingan ay ang manatiling lihim, bawal masyadong makipag-usap sa iba. Sa paningin ng iba, maaaring ito'y isang kapintasan. Sa paningin ko, isa itong bentahe. Naisip mo na ba na baka mapahamak ka at magkaroon ng mga katulad na pag-atake sa kumpanya? Delikado nga. Pero, sa tingin ko, isa itong kakaibang karanasan sa buhay. Hindi ka ba takot mamatay? Kung may buhay, may kamatayan. Kung may kamatayan, may buhay. Ito'y isang proseso lamang sa buhay. Ano bang dapat ikabahala? Pero, kung talagang may taong ituturo ang baril sa akin, baka takot na takot ako. Kung gayon ang isang tulad mo ay hindi dapat mapansin ng iba. What? Kung gayon, bakit may taong nag-aalok ng 1 bilyong piso? Para patayin ka? Akala ni Kuya Paulo na ako ang nagtaksil sa pamilya Reyes. Mula pa noong una pagpasok mo sa pamilya Reyes, may lihim kang intensyon. Ang larawang ito kung gagamitin bilang litrato ko sa libing. Parang bagay na bagay nga yata. Balak mo bang gamitin, Kuya Paulo, ang paraan ng Genie Way para tanungin ako? O diretsyo mo na lang akong papatayin para sa gantimpala? Ngayon hindi lang ang mga tao sa labas ang gustong pumatay sa'yo, kahit ang prinsesa ng dinastiyang Dakila ay nagsabi na kung papatayin kita, saka ko lang siya makikita. Kilala mo ang prinsesa? Oo, at sobrang kilala ko siya. Kung gayon, may paraan ka na ngayon para manatiling buhay. Isama mo ako sa prinsesa pangako, hindi ka papatayin. Tama ang sinabi ng prinsesa Tanging. Kapag patay na si Bea mo lang siya makikita. Bakit? Dahil ito ang itinakda ng prinsesa, Kuya Paulo. Sasalungatin mo ba ang patakaran ng prinsesa? Ikaw at ang prinsesa ay may anong sama ng loob? Ang prinsesa at si Bea ay isa lang ang dapat mabuhay. Kung gusto mong makita ang prinsesa, sige, patayin mo na ako. Kuya Paulo, hindi mo kayang patayin ako. Babalik ako bukas para patayin ka. Kuya Paulo, ang 1 bilyong pisong gantimpala ay kunin mo na lang. Ang buhay ni Bea ay sayo naman nanggaling. Ayaw kang makita ni Kuya Paulo, prinsesa. Mula ngayon, umalis ka na sa pamilya Reyes mula ngayon, wala nang bias sa mundo. Kung gusto mong mabuhay ayaw mong habulin. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Kuya Paulo, ang tungkol kay Bea, anong gagawin mo? Pinalaya ko na siya. Mula ngayon, buhay man o patay, hindi na dapat makialam ang pamilya Reyes. Pero masyadong nakatutukso ang 1 bilyong piso na gantimpala. Kahit hindi tayo makialam, may mga ibang tao pa ring gagawa niyan. Oo nga, maaari mo siyang protektahan sa ngayon, pero hindi habang buhay. Ito ang larawan ni Bea, Kuya Paolo. May nararamdaman ka kay Bea. Ito ang paraan mo para maaliw ka. Naku, ang walang kwenta mo naman. Isama mo na lang siya. Magpalit ng itsura. Magpalit ng itsura. Teka, Kuya Paulo, balak mong dayain ang lahat. Lolo Paolo, talagang hindi pwede yan. Kung ang katotohanan ay lumabas, ang reputasyon ng pamilya Reyes ay masisira na. At saka, wala nang kliyente na mag-uutos sa atin. Hindi ba maganda yon? Ang negosyong may patayan ay itigil na natin. Sa susunod, magnegosyo tayo ng maayos. Ang pamilya Reyes mula pa noong dinastiyang Dakila bilang Genie Way hanggang sa kumpanya ng escort at sa kumpanya ng mga bodyguard. Ang lahat ng ito ay para maipagpatuloy ang iyong pamana, Kuya Paulo. Pero kung talagang nagpasya ka na magbago ng buhay, hindi na natin kailangan ipilit pa. Dapat noon mo pa yan ginawa. Sa loob ng 500 taon, patuloy tayong gumagawa ng mga trabahong delikado. Kaya naman kakaunti na ang mga lalaking tagapagmana. Ito marahil
ay isang karma. Susundin natin ang sinabi mo, Kuya Paulo. Itago na natin ang totoo. Kada taon, maraming bangkay na walang nagaangkin. Pwede tayong kumuha ng isa. Tapos, mag-makeup tayo para magmukhang iba. At ilibing ng mapayapa. Isang mabuting gawaring iyon. Diyos ko, Ano sa tingin mo, Kuya Paulo? ang kliyente ay nakapagkumpirma na sa bangkay nang walang naging hinala. Ang 1 bilyong piso ay nailipat na. Ang dali lang? Oo nga. Ito rin ang pinakamabilis na kliyente na nakita ko. Kuya Paulo, ang dali kitain ng 1 bilyong piso. Dahil sa ginawa mong pagbabalat kayo walang namatay at walang naging kaaway, panalo tayong lahat. Sofia, may alam ka bang bago tungkol kay Bea? Bea, 3 araw na ang nakalipas mula nang umalis siya sa pamilya Reyes, ay wala na kaming balita sa kanya. Parang sinunod niya ang utos ninyo, Lolo Paolo, at tuluyan ng nagtago. Pagkatapos niyang kunin ang premyo, iyon na nga ang pinakamagandang paraan para protektahan ang kanyang buhay. Sayang lang hindi natin nalaman ang kanyang pinagmulan, parang misteryoso siya. Kuya Paulo, saan ka pupunta? Siyempre, pupunta ako kay prinsesa. Umuwi ka ng maaga para kumain. Bea. Bea, hindi ako sinong nagsabing pwede kang umalis. Patay na si Bea. Gumamit ako ng pagbabalat kayo para lokohin ang lahat. Para mawakasan ng bumibili ang bounty. Basta hindi ka magpapakita. Sa buong buhay mo walang makakahanap sa'yo. Ang gusto ko ay walang hahanap sa akin. Bea, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Naiintindihan ko. Minsan matalino naman ako. Bea, kung ang prinsesa malaman na buhay ka pa, lahat ng ginawa ko ay wala ng saysay. Alam ng prinsesa na patay na si Bea. Mula ngayon, gagamitin niya ang kanyang tunay na pagkatao para mabuhay. Anong ibig sabihin? Itong elixir ng immortalidad baka hindi mapunta sa kamay ng emperador. Itago mong mabuti. Hindi mo pa naaalala? Itong elixir ng immortalidad ay baka hindi mapunta sa kamay ng emperador, itago mo. Itong elixir ng immortalidad ay baka hindi mapunta sa kamay ng emperador. Prinsesa, itago mo muna. Ikaw? Babalikan ko kayo. Kuya Paulo, sabi mo, babalik ka agad para hanapin kami. Ang paghihintay na ito, ay tumagal ng 500 taon. Bea, ikaw. Patay na si Bea. Ang pangalan ko ay Bea Santos. Bea Santos. Ang itsura ko ngayong lumaki na ako. Nadismaya ka ba? Bakit naman ako madidismaya? Kung hindi, paano mo hindi ako nakilala? Mula nang ikaw ay magising, sa dambana ng mga ninuno, nakilala kita agad. Ang ekspresyon, ang mga kilos, ang paraan ng paghawak ng espada, ang malumanay na tono, ay katulad ng alaala ko kay Kuya Paulo, na walang pinagkaiba. Dahil nakilala mo na ako. Bakit mo ginastos ang 1 bilyong piso na pabuya para patayin ako? Hindi ka ba natatakot na baka ako'y mapusok? At talagang patayin kita? Kung papatayin mo ako, ang misyon ni Bea ay matatapos na. Hindi ko na kailangang maglaan ng mahabang panahon para bantayan ang pamilya Reyes na lagi mong inaalala. Kung hindi mo ako papatayin, ang buhay ni Bea Santos ay magkakaroon ng bagong kahulugan. Prinsesa, hindi ko pa rin maintindihan.
Kuya Paulo, noong umalis ka, ilang taon na ako noon? Mga 5 o 6 na taong gulang. Mula sa isang batang babae na 5 o 6 na taong gulang, hanggang sa isang matandang babae na 500 taong gulang para sa isang taong tulad ko. Ang pagkahumaling ay isang napakasakit na bagay. Ibinigay mo sa akin ang elixir ng immortalidad. Ang aking gawain ay protektahan ang pamilya Reyes. 500 taon. Ikaw, prinsesa, ang nagproprotekta sa pamilya Reyes. Ano ba talaga ang nangyari noon? Pagkatapos mong bumagsak noong araw na iyon, agad akong natagpuan ng ama at dinala pabalik sa palasyo. Bago ako umalis, ibinigay ko ang elixir ng immortalidad kay Luto. Nagtago siya kung saan-saan. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na magkita. Pero sinabi ni Luto, nasa iyo ang elixir ng immortalidad. Hindi pa ako tapos. Ang kaguluhan sa elixir ng immortalidad ay humupa na. Mabilis na lumipas ang 70 taon. Ang mga tao sa palasyo ay unti-unting nakalimutan ang bagay na ito. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataong lumabas ng palasyo. Nang muli kong nakita si Luto, kaming dalawa ay 80 taong gulang na. Mukha siyang 80 taon. Ikaw, hindi. Dahil noon, hindi pa kami uminom ng elixir ng immortalidad. Ang nakagulat sa akin, hanggang sa kanyang pagpanaw, ang elixir ng immortalidad na iyon ay hindi niya man lang ginalaw. Sinunod niya ang utos mo. Itinago niya ito para sa akin. Itong binata. Napakatanga. Kaya nagkasundo kami. Napaghatian ang elixir ng immortalidad. Ibinigay ni Luto ang buong desisyon sa akin. Kaya nagkaroon ng tuntunin sa puntod ng kanyang pangalawang ate. Tuwing 10 taon ay humihiling ako sa pamilya Reyes na ang elixir ng immortalidad ay dapat bilhin sa malaking halaga para mapilitan sila na patuloy na umunlad upang hindi sila bumagsak. Prinsesa, ang bait mo. Nakita mo ako noong bata pa ako. Nakita ako ni Luto noong matanda na ako, ngunit hindi nila nakita ang aking pinakabatang anyo. Kaya, bilang si Bea, nilibot ko ang mundo. Si Luto, para sa pamilya Reyes ay nagtayo ng 100 taong pundasyon. Prinsesa, tiyak na may mga anak at apo ka na, di ba? Sundan mo ako. Ikaw at ang pamilya Reyes ay laging nagtataka kung ano ba talaga ang pagkatao ko. Dahil sa video na iyon, ako ang nagbigay noon kay Sofia Reyes. Sa nakalipas na 500 taon, natuto ako ng ilang sining at kasanayan, at ilang kasanayan sa pakikipaglaban para sa sarili. Ang mga negosyante sa lalawigan ng ilog ay lumalapit sa akin. Gusto lang nilang makipagpalitan sa akin ng ilang mga likhang sining. Sa pamilyang ito ikaw lang. Hindi ka pa nagpapakasal. Magpakasal? Sa makabagong pananalita, may social anxiety ako at ayoko makihalubilo sa mga tao. Palagi akong tahimik na nagbabantay sa tabi ng pamilya Reyes. Sa nakalipas na 500 taon, paminsan-minsan ay nagtatrabaho ako bilang hardinera sa pamilya Reyes. Nasasaksihan ko ang pamilya Reyes na nagpapatuloy sa bawat henerasyon. Si Marco nga ay hindi nakapansin. Sa iba't ibang panahon parehong mukha. Hindi kanya pinagdudahan. Karaniwan, hindi ko nakikita si Marco, kaya hindi ako natuklasan. Noong una, kahit ang aking ama ay nagnanais ng immortalidad, hindi niya maiwasan ang pagkapit sa mundo. Ngunit sa aking pananaw, ang immortalidad ay hindi naman maganda. Immortalidad, hindi ba maganda? Ang paglalakbay sa mundo. Ngunit ang 4 na salita, katanyagan, yaman, pag-ibig, kapangyarihan. Kapag nakita mo ang totoo, makakamit mo. Ngunit kadalasan ng mga tao ay hindi nakikita ang totoo. May naghahanap ng katanyagan. May naghahanap ng yaman. May naghahanap ng pag-ibig. May naghahanap ng kapangyarihan. Kapag nakuha nila, gusto nilang mabuhay ng mas matagal. Kapag hindi nakuha, pakiramdam nila ang buhay ay walang kasiyahan. Ano naman ang hinahanap ng prinsesa? Sa tingin mo? Katanyagan. Hindi.
Gumagamit ka ng ibang pangalan, kapangyarihan. Hindi rin. Yaman. Madali kang nakakapaglabas ng 10 bilyong piso. Hindi kaya pag-ibig ang hinahanap mo? Sa totoo lang, maraming taon na ang nakalipas. Nawala na ang aking pagnanais sa immortalidad. Ang nagpapanatili sa akin na mabuhay ay ang pagpupumilit kong ipagtanggol ang pamilya Reyes, ngunit 2 buwan na ang nakalipas. Muling nabuhay ang aking pag-asa. Nabalitaan kong may dumating sa pamilya Reyes na isang binata. Ang gwapo niyang mukha ay kamukha ni Lolo Paulo noong unang panahon. Hindi ko akalain na talagang makakabalik ka. Isang buwan ang nakalipas, si Paulo ay isa pa ring mangmang, lasinggong bagong yaman. Bigla na lang isang araw, siya ay naging tunay na taong nasa aking guhit. Kaya nga. Matagal mo na akong nakilala. Ibinigay mo sa akin ang pagpili. Gumastos ka ng 1 bilyon para maglagay ng pabuya sa sarili mo. Kung papatayin kita, maiintindihan mong kaya kong protektahan ang pamilya Reyes. Maaari mo nang bitawan ang pasaning ito ng 500 taon. Kung hindi kita pinatay, ibig sabihin, may pagmamahal na si Paolo kay Bea. Sa pagitan ng isip at damdamin, gusto kong malaman kung alin ang pipiliin mo. Sabi nila, ang Jinyue ay malamig at walang awa. Pero, sa tingin ko, wala naman pala. Kuya Paulo, nakita mo ba ang prinsesa? Kailan ka uuwi para kumain? Kumain muna kayo. Kuya Paulo, pagkatapos kong magising, wala tayong panahon para kumuha ng magandang litrato ng pamilya. Larawan ng pamilya. Ibig sabihin, lahat ng tao ay nasa isang larawan. Naiintindihan ko. Aalis ka na ba? Sumama ka sa akin pauwi. Lolo Marco, sabi mo, anong klaseng tao ba talaga ang prinsesa? Paano siya naging ganoon kalupit na patayin si Bea? Nako, ang prinsesa kasi siya ay lubos na nagmamahal. Alam mo ba, mula bata hanggang ngayon, protektado ng punong komandante ng Jinyue, ano ang halaga niyon? Pagkatapos noon, paano pa siya magkakagusto sa ibang lalaki? Wala nang makakapantay. Ibig mong sabihin, nagseselos siya kay Bea? Kaya inutusan niya si Lolo Paulo na patayin si Bea? Baka nga, ang pag-ibig ay may dalawang panig. Ang mabuting bahagi ay ang pag-unawa at respeto. Ang masamang bahagi naman ay pagmamayari at pagseselos. Kapag magkasama ang dalawang ito, iyan ang tinatawag na pag-ibig. Ginamit niya ang 1 bilyon para patayin si Bea? Mapapatunayan ba niyon ang pag-ibig niya kay Lolo Paulo? Kuya Paulo, nakabalik ka na. Di, Kuya Paulo, ano bang nangyayari? Pakilala. Ipakilala ko. Ito si Bea Santos, prinsesa ng dinastiyang Dakila. Ikinagagalak kong makita kang muli. Magandang araw sa inyong lahat. Pasensiya na sa abala, Howie. Bea, ang galing mong magtago ah. Bea Santos Prinsesa. Ay, dapat ko nang naisip na ikaw. 500 taon ng immortalidad. Sa wakas, ang hinihintay mong tao ay dumating na. Ikaw rin. Dahil sa mga nagdaang araw, maingat na pag-aalaga ni Bea Santos. Inimbitahan ko siya sa bahay para kumain. Wala kayong masasabi? Kuya Paulo, magsalita ka na. Wala kaming masasabi. Ay, sandali. Dapat kong tawagin siyang Ate Bea. Kumuha tayo ng photographer para magpa-picture tayong lahat. Si, Tara, lumayo kayong dalawa. Tara. Halika, umupo ka dito. Prinsesa, dito po. Tumayo ng maayos. Dito ako uupo. Tara, bibilang ako. 3, 2, 1. Ngumiti kayong lahat. tara. 3, 2, 1. Ngiti.